Isang CEO ang humaharap sa sakuna hanggang sa pumasok ang anak ng janitor. Ang CEO ay nasa bingit ng pagbagsak. Wala siyang interpreter na nagsasalita ng Pranses. Ilang oras bago ang $1,000,000 na pagpupulong na maaaring magbago ng kanyang buong kinabukasan. Ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari, hindi isang eksperto ang nagligtas sa araw. Ito ay isang 7 taong gulang na batang babae at ang kanyang ibinahagi ay nagulat sa lahat sa silid. Bago natin simulan ang kamanghamanghang kwento na ito, mag-iwan ka ng komento kung saan ka nagbabasa o nakikinig mula. Sige, umpisa na tayo. Nanginginig ang mga daliri ni Ricardo Mendoza habang nakatitig siya sa kanyang telepono. Ang mensahe sa screen ay parang naglalagablab na apoy. Ginoong Mendoza, patawad po. Pagkain po ang dahilan ng pagkalason. Hindi po ako makakapunta ngayon. Nasa emergency room po ako. Thomas. Hindi! Sigaw ni Ricardo na ang boses ay umalingaw-ngaw sa mga pader ng malawak na boardroom sa ika-42 palapag ng Mendoza Industries. Ang tanawin ng lungsod ay kumakalat sa likod ng mataas na mga bintana ng salamin, abala at di alam na ang kanyang kumpanya ay nasa bingit ng pagbagsak. Sa loob lamang ng 2 oras, darating sina Jacques Mercier at Louis Laurent, 2 sa pinakamakapangyarihang investor sa France sa mga pintuan na iyon. Sila ang namamahala sa $800 million na pondo at hindi sila nagsasalita ng kahit isang salita ng Ingles. Pranses lang, walang palya. Ganyan nila pinipili ang mga taong karapat-dapat at may respeto sa kanilang oras. 1 taon at kalahati nang hinahabol ni Ricardo ang pulong na ito, 18 mahabang buwan ng mga internasyonal na tawag, gabing walang tulog at mga business plan na maingat na inihanda. Ang kanyang revolusyonaryong AI software ay may kapangyarihang baguhin ng lubusan ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa Europa. Ngunit kung walang deal na ito, isa na lang itong pangarap na nakatambak sa drawer at natatakpan ng alikabok. Biglang pumasok sa silid ang kanyang assistant na si Mia Perez. Karaniwan siyang kalmado at kontrolado, pero ngayon ay halatang natataranta. Sir, tinawagan ko na lahat ng translator sa lungsod. Lahat sila ay booked, may sakit o hindi makakarating sa ganitong maikling abiso. Hinila ni Ricardo ang kanyang kurbata. Parang nilulunok siya nito. Sa edad na 55, itinayo niya ang kanyang imperyo mula sa simula, sa isang maliit na garahe. Ngayon, nagkakahalaga ito ng $200 milyong. Pero ang isang pulong na ito ay maaaring gawing bilyonaryo siya o sirain ang lahat. Dapat may isa pang tao, sabi niya ng desperado. Subukan mo sa mga universidad, embahada, anumang paraan. Nagtry na po ako, sagot ni Mia. Nakasara ang departamento ng Pranses sa Colombia dahil sa mga meeting. Binigay din sa akin ng konsulado ng France ang mga numero na iyon. Wala pa ring swerte. Nawala ang gana ni Ricardo. Paano kung ipagpaliban natin? Tanong ni Mia ng mahina. Ngunit alam na niya ang sagot. Sabi ni Mercier, ngayon o hindi na uwi na sila ng gabi. Pumihit siya ng mga kamay sa makinis na conference table kung saan ang kinabukasan ng 20 empleyado and ng kanilang mga pamilya ay nakasalalay. Biglang may narinig siyang elevator ding. Ang malambing na tunog na dati ay walang kahalagahan, ngayon ay nagdulot ng kilabot sa kanyang gulugod. Malapit na ang oras. Darating na ang mga investors. Hindi alam ni Ricardo na may tulong na nasa gusali na mula sa isang maliit, di inaasahan at may dalang timba ng tubig na halos kasing laki niya. Isang banayad na pag-awit ang dumaan sa pasilyo, pinutol ang kanyang kaba na parang simoy ng hangin. Huminto siya sa paglakad. Ayun ba ay pagkanta? At ito ba ay nasa Pranses? Frère Jacques, dormez-vous. Ang boses ay magaan at malinaw.
Lubos na dalubhasa, natigil si Ricardo. Pagkatapos ay dali silang tumakbo ni Mia sa marble hallway. Ang tunog ng kanilang sapatos ay umalingaw-ngaw ng mabilis. Sa likod ng sulok, nakita nila siya. Isang maliit na batang babae, mga 7 taong gulang, na nakaupo sa tabi ng kariton ng janitor na tila isang robot na nakatayo sa kanya. Nakasuot siya ng luma at mamahaling asul na damit, puting sapatos na luma na, at isang pink na sintas sa buhok na luma na rin. Simple ang kanyang mga damit pero malinis at maayos. Maingat niyang inayos ang mga gamit panglinis na parang isang matanda habang kumakanta ng walang kamali-mali sa wikang Pranses. Ang pagbigkas niya ay perpekto na kayang mapasaya ang isang propesor sa universidad. Lumuhod si Ricardo sa tabi niya, mahinahong nagsalita, parang natatakot na matakot ang munting himala. "Kumusta, mahal? Ano pangalan mo?" Tumingin siya, ang malalaking kayumangging mga mata ay puno ng karunungan na lagpas sa kanyang edad. Para bang nakikita niya ang puso ng tao. "Ako po si Teresa Rodriguez," sagot niya ng may ngiti. "Trabaho ng tatay ko dito. Inaayos niya ang isang bagay sa basement, kaya inaayos ko muna ang kanyang mga gamit habang naghihintay." Bilis na umiikot ang isip ni Ricardo, parang bumagsak ang stock market. "Totoo ba ito?" "Teresa," tanong niya ng maingat, "ang kantang kinakanta mo, marunong ka bang mag-Pranses?" Nagliliwanag ang kanyang buong mukha ng pagmamalaki. "Opo, siyempre. Tinuruan ako ng nanay ko bago siya pumanaw, 2 taon na ang nakakaraan. Galing siya sa Quebec at palaging sinasabi na ang Pranses ang wika ng kanyang puso. Palagi kaming nagbabasa ng mga kwento sa Pranses tuwing gabi. Mga kwento ng diwata, mga pakikipagsapalaran, pati mga dyaryo noong lumaki na ako." Biglang nawala ang ngiti niya saglit habang inaalala, tapos bumalik na may lakas na tahimik. "Sabi ng tatay ko, dapat araw-araw akong mag-practice para ipagmamalaki ako ni Mama sa langit." Huminga ng malalim si Mia, mga luha sa kanyang mga mata. Nakaramdam si Ricardo ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, tuwang-tuwa at hindi mapipigilang pag-asa. Tumingin siya kay Teresa na parang siya ang sagot sa isang panalangin. Kaya nga ba talagang kaya ng isang 7 taong gulang ito? Ang sagot ay maaring ikagulat mo. "Talaga bang marunong kang mag-Pranses ng ganoon kabuti?" tanong ni Ricardo na hindi maitago ang pagkadesperado sa kanyang boses. "Kaya mo bang makipag-usap ng totoo sa mga importanteng matatanda mula sa France?" "Opo, talaga!" Masigasig na tumango si Teresa. Ang kanyang ponytail ay sumasabay sa bawat galaw. "Nanunood ako ng mga French cartoons online tuwing umaga bago mag-eskwela at nagsasanay akong magsalita kasama si Mrs. Sanchez. Nakatira siya sa apartment 4B at dati siyang nagtatrabaho sa isang marangyang hotel sa Paris ng 20 taon. Palagi niyang sinasabi na ang accent ko ay magnifique." Ang paraan ng pagbigkas niya sa huling salita, magaan at may ganitong husay na pinapangarap pang maabot ng mga katutubong nagsasalita, ay nagpalitan ng tingin sina Ricardo at Mia. Hindi ito basta swerte lang. Ito ay isang bihira, isang kamanghamanghang bagay, isang himala na naka-sneakers. Halos hindi ka panipaniwala. "Sir?" pabulong na sabi ni Mia, tinitingnan ang kanyang kumikislap na relo na may tumitinding oras. "Dadalhin sila dito sa loob ng 70 minuto. Napansin ni Teresa ang pagkabahala sa mukha ni Ricardo. Tahimik niya itong pinagmasdan, tulad ng mga batang naniniwala pa ring tumulong sa kapwa. "May problema po ba kayo?" mahinang tanong niya. "Sabi po ng papa ko, kapag ang mga tao ay ganoon ang itsura, talagang kailangan nila ng taong tutulong para lutasin ang malaking problema." Hindi halos makahinga si Ricardo. Ang munting batang ito, napaka-inosente, napakatapat, ay nag-aalok ng tulong ng walang alinlangan, walang tanong, puro kabutihan lang.
Teresa, mahinahong sabi niya, pinipili ng mabuti ang mga salita. May mga napaka-importanting bisita tayong galing France. Hindi sila nagsasalita ng kahit isang salita ng Ingles. Kanselado ang translator namin dahil sa emergency at nasa napakahirap tayong kalagayan. Sa palagay mo ba, kaya mo ba kaming tulungan makipag-usap sa kanila? Lumaki ang mga mata niya sa tuwa, kumikislap ng kasiyahan na kayang pasiglahin ang buong silid. Talaga? Gusto mo akong tulungan sa isang napaka-importanting bagay? Tumayo siya ng buong pagmamalaki kahit na halos kasing taas lang niya ni Ricardo ang kanyang tangkad. Pangako, gagawin ko ang aking makakaya. Sabi ni Mama, ang pagtulong sa iba ang pinakamahalagang bagay sa mundo at ang kabutihan ang pinakamahalagang regalo na maibibigay mo. Dahan-dahang tumango si Ricardo, tumibok ng mabilis ang puso. Teresa, kailangan kang ihanda para sa isang napakaseryosong bagay, sabi niya. Bahagyang nanginginig ang boses, alam kong gaano kalaki ang nakasalalay sa sandaling ito. Tumindig ng matangkad si Teresa, ang maliit niyang baba ay nakaangat ng may tahimik na kumpiyansa. Huwag kang mag-alala, Ginoong Mendoza. Sabi ni Mama dati, kapag natatakot ang mga matatanda, madalas nakalimutan na nila kung paano magpakasaya. Siguro matutulungan ko silang maalala. Mabilis na bumalik si Mia sa kanyang mesa at bumalik na may bit-bit na makapal na tambak ng mga papel, puno ng mga teknikal na salita sa negosyo sa wikang Pranses. Teresa, ito ang ilan sa mga salitang maaaring gamitin nila. Mga legal na termino, mga salita sa pananalapi. Kaya mo bang basahin at intindihin? Hinawakan ni Teresa ang mga papel na parang mga sagradong kayamanan. Tahimik niyang binasa ang mga ito. Ang kanyang noo ay nakakulubot sa pagtutok. Pinanood ni na Ricardo at Mia nang namangha habang ang kanyang mukha ay unti-unting nagliwanag sa pagkilala. Ay hindi naman ito mahirap, masiglang sigaw niya. Investment ay investment, benefices ay kita, kontrat ay kontrata, at strategy komersyale ay estratehiya sa negosyo. Ipinagmamalaki niya ang sarili na parang isang batang scholar na nakadiskubre ng isang mahiwagang bagay. Palagi kaming naglalaro ng word games ni Mama gamit ang kanyang mga magasin sa negosyo. Sabi niya, bawat bagong salita ay parang isang kayamanang maitatago mo magpakailanman. Napanganga si Ricardo sa gulat. Nagtatrabaho ba ang nanay mo sa negosyo? Opo, sagot ni Teresa ng may pagmamalaki. Nagtatrabaho siya sa Royal Bank of Montreal ng 8 taon bago lumipat sa New York para makasama si Papa. Matalino siya sa pera at tumutulong sa mga tao na makabili ng kanilang unang bahay at magsimula ng kanilang mga negosyo. Pero palagi niyang sinasabi na habang mahalaga ang pera para mabuhay, ang mga pangarap at pag-asa ang tunay na nagpapahalaga sa buhay. Lumuha si Mia ng mahinahon at maayos na inayos ang damit ni Teresa, inayos ang kanyang ponytail ng may lambing. Mahal, ang mga lalaking makikilala mo, makapangyarihan sila. Hawak nila ang maraming pera, maaaring susubukan kanila, maaaring magtanong sila ng mahirap para makita kung talagang ganun kakahusay magsalita. Tumango si Teresa nang may tahimik na pagkahinog na hindi karaniwan sa ganoong murang edad. Ayos lang po. Noong kinakabahan ako sa first grade, sinabi ni Mama ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Sabi niya kapag sinusubukan ka ng mga tao, hindi ibig sabihin na gusto ka nilang pahirapan. Gusto lang nilang makita kung sapat ka ng malakas para sa isang mahalagang bagay. At alam kong malakas ako. Siniguro iyan ni Mama. Sumakit ang dibdib ni Ricardo. Ang munting batang ito ay may lakas at karunungan na hindi niya nakita sa mga matatanda na doble ang kanyang edad. Ngunit ang bigat na nagpapasan sa kanyang balikat, ang kapalaran ng buong kumpanya ay napakabigat. Isang pagkakamali lang, isang nakakailang paghinto, isang maliit na mali ay pwedeng sumira sa lahat.
At kung makita ng mga investor si Teresa bilang isang cute na palabas, imbes na isang kapani-paniwalang tagapagpaliwanag, tapos na lahat. 200 empleyado ang mawawalan ng trabaho bago pa man ang Pasko. Ang proyektong pwedeng baguhin ang pangangalaga sa kalusugan sa Europa ay mamamatay ng tahimik. Mga taong pagsisikap ay mawawala sa isang biglang pagkabigo sa pulong. Tumingin siya sa mga mata ni Teresa, muling bumaba sa kanyang antas. "Teresa," mahinang sabi niya, "may isang napaka-importanting bagay na kailangan kong sabihin sa'yo. Hindi na maaring mas mataas pa ang taya, pero ang susunod na gagawin ng munting babaeng ito, hindi ka panipaniwala." Pinababa ni Ricardo ang kanyang boses, pilit itong pinananatiling matatag. "Teresa," seryosong sabi niya, "kung hindi maging perpekto ang pulong na ito, maraming mabubuting tao ang mawawalan ng trabaho sa mismong bago ang holidays. At hindi iyon magiging kasalanan mo. Kasalanan ko iyon dahil hindi ako handa." Huminga siya ng malalim at tumingin sa mga mata niya. "Pero gusto kong maintindihan mo kung gaano kahalaga ang pulong na ito." Tumingin si Teresa pataas sa kanya gamit ang malalalim at maalalahaning mga kayumangging mata na parang sobra ang karunungan para sa kanyang edad. Parang ilang buhay na ang naranasan. "Ginoong Mendoza," mahinang tanong niya, "natatakot po ba kayo ngayon?" Tumama ang tanong sa kanya ng malakas, parang may pinalo sa dibdib niya ng diretsyo. Sa 4 na dekada ng mga matitinding laban sa boardroom, walang habas na mga deal at matatalim na negosasyon, wala pang nakatanong sa kanya ng ganon kahit isang beses. "Opo anak," bumulong siya, "talagang natatakot ako." Walang pag-aatubili, inabot ni Teresa at marahan niyang hinawakan ang malaki at magaspang na kamay ni Ricardo gamit ang kanyang maliit at malambing na kamay. Ang kanyang tinig ay kalmado at mahinahon. "Minsan, okay lang na matakot," sabi niya. "Natakot din si Mama nang unang sinabi ng mga doktor na may sakit siya. Pero sinabi niya sa akin ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Ang matakot ay nangangahulugan lang na mahalaga sa iyo ang isang bagay. Hindi ito kahinaan, pag-ibig ito na nagpapakita ng ibang anyo." Sa mismong sandaling iyon, tumunog ang kampanilya ng elevator. Malinaw at huli, tulad ng kampana sa katedral na nag-aanunsyo ng isang napakalaking pangyayari. Inaayos ni Ricardo ang kanyang kurbata ng huli, nanginginig ang mga daliri habang tumatayo siya. Sa tabi niya, tumindig ng matangkad si Teresa sa kanyang pinakamagandang damit. Isang simpleng dilaw na damit na may maliliit na puting bulaklak, maingat na plansado ng kanyang ama kaninang umaga. Sa kanyang mga paa ay makintab na itim na sapatos pangsimbahan na malumanay ang tunog sa bawat hakbang, marahan ngunit puno ng layunin. Maayos na tinirintas ang kanyang madilim na buhok na may dilaw na laso sa dulo na bagay sa kanyang damit. Lumuhod si Ricardo at bumulong, puno ng kaba ang tinig. "Teresa, tandaan mo, sabihin mo lang eksakto ang sasabihin nila sa akin at eksakto kung ano ang sasabihin ko pabalik sa kanila, salita sa salita. Kaya mo ba iyan?" Tumango siya ng seryoso, ang mga kamay nakapiring ng mahinahon sa harap niya na parang maliit na embahador na handang makipagnegosasyon para sa kapayapaan sa mundo. "Huwag kang mag-alala, Ginoong Mendoza, hindi kita bibiguin. Palaging sinasabi ni Mama na kapag pinagkatiwalaan ka ng isang mahalagang bagay, dapat mong bantayan ang tiwalang iyon na parang pinakamahalagang diamante sa buong mundo." Dahan-dahang bumukas ang mga pintuan ng elevator na may malambot na ungol ng makina at dumating ang sandali na magbabago ang lahat. Si Jacques Mercier ang unang pumasok. Matangkad, elegante at naka-tailored na Navy Armani na suit, parang isang hari. Perpektong nakaayos ang kanyang kulay pilak na buhok at ang mga mata ay matalim at malamig.
mga matang nakakita ng pag-akyat at pagbagsak ng mga imperyo at nagdesisyon sa kanilang kapalaran sa isang tingin lang. Sumunod si Louis Laurent, dumula sa silid na may tahimik na kumpiyansa ng isang mandaragit na laging naaamoy ang kahinaan. Bagamat mas bata, mas nakakatakot ang reputasyon niya. Kilala siya sa mundo ng negosyo bilang The Executioner. Kilala siya sa pagputol sa mga masamang pitch ng may tindi ng kasamaan na hindi na nakabawi ang mga kumpanya. Agad nilang napansin si Teresa na pangit ang mga mukha nila. Nagkitid ang mga mata. Ginoong Mendoza, malamig na sabi ni Jacques, ang makapal niyang French accent ay bumutas sa hangin. Tu esi qu'est exactement? Ano ang ginagawa ng batang ito sa pulong namin? Dumating kami para talakayin ang $800 milyong. Hindi kami lumipad sa kabila ng Atlantic para salubungin ng mga bata at laro. Naramdaman ni Ricardo na gumalaw ang lupa sa ilalim niya. Nanganganib na bumagsak ang buong pulong bago pa ito magsimula. Nagmamadali ang isip niya ng paliwanag pero hindi na niya kailangang magsalita. Sapagkat si Teresa na ang nagsalita, lumapit siya kalmado at maayos, itinaas ang baba. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa perpektong Pranses, malinaw at mahinhin na parang mga kampana ng katedral na umaalingaw-ngaw sa tahimik na kanayunan. Bonjour, Monsieur Mercier. Bonjour, Monsieur Laurent, magalang niyang sinabi. Je suis Teresa Rodriguez et je serai votre interprète professionnel aujourd'hui. J'espère que votre vol depuis Paris s'est bien passé et que votre hôtel vous convient. C'est un honneur de faire votre connaissance. Ipinakilala niya ang sarili bilang kanilang profesional na tagasalin, binati ang mabuting paglipad at magalang na tinanong tungkol sa kanilang tirahan. Walang kamali-mali, ang pagbigkas, gramatika at kilos niya lahat ay perpekto. At biglang nagbago ang silid. Namulat ng hindi makapaniwala ang dalawang lalaki. Lumaki ang kanilang mga mata. Ang kanilang matitinding mukha ay nabasag ng labis na pagkabigla. Lumapit si Louis kay Jacques at bumulong ng mabilis sa Pranses, hindi alam na naririnig ni Teresa ang bawat salita. My God, narinig mo ba siya? Ang accent niya, perpekto. Mas maganda pa sa karamihan ng mga bayad na tagasalin na nakatrabaho namin sa nakalipas na 2 dekada. Saan niya natutunang magsalita ng ganon? Lumiko si Teresa kay Ricardo at ngumiti ng mainit. Ginoong Mendoza, matamis niyang sabi ni Ginoong Laurent. Nagulat siya sa Francisco at tinanong kung saan ako natutong magsalita ng ganon kagaling. Mukhang natuwa siya. Halos bumagsak si Ricardo sa ginhawa. Mga Ginoo, pakiusap, sinalubong niya na may kasanayan sa kilos patungo sa mesa. Umupo na kayo ng komportable. Umupo ang 2 lalaki sa elegante nilang leather na upuan. Patuloy na pinagmamasdan si Teresa na halo ng pagkalito at paghanga. Umupo siya sa isang silya na halos lunok ang maliit niyang katawan. Ang mga binti ay nakasabit sa ere, pero ang tindig, ang biyaya, ang presensya niya ay nagsasabi ng iba. Hindi siya simpleng batang nakasuot ng damit. Isa siyang taong nakuha na ang kanilang respeto. Sa wakas ay nagsalita si Jacques sa malinis at mataas na antas ng Pranses. Mas mainit na ang tinig niya ngayon, maingat, pero interesado. At si Teresa, handa na siya. Yumuko si Jacques ng bahagya at ang kanyang ekspresyon ay naging nakakagulat na kalmado. Kailangan nating maging tapat, sabi niya sa matinding accent na Ingles. Sa lahat ng mga tao ng aming negosyo, hindi pa kami nakipagnegosasyon ng seryosong investment terms sa isang batang ganoon kaliit. Paano mo ba natuklasan ang pambihirang batang ito? Isinalin ni Teresa ang kanyang mga salita ng napakalinaw at may kumpiyansa na kahit isang interpreter ng UN ay papalakpakan. Nakaramdam si Ricardo ng isang bagay na bumalot sa dibdib niya, isang malalim at protektadong pagmamalaki na hindi niya alam na naroon pala. Si Teresa,
panimula niya ay anak ng isa sa pinakatapat at pinahahalagahang miyembro ng aming koponan. Nang biglaang naospital ang aming profesional na tagasalin, kusang loob na nag-alok si Teresa na tumulong. At natutunan ko sa maraming taon na ang tunay na talino ay kadalasan nagmumula sa mga lugar na hindi mo inaasahan at ang tunay na karunungan ay maaaring nakatira sa pinakamaliit at pinakapuro na puso. Habang maayos, naisinalin ni Teresa ang kanyang mga salita sa pinong wikang Pranses, napansin ni Ricardo na nagbago ang hangin sa silid. Unti-unting natunaw ang malamig at matigas na anyo ng katawan ni Jacques at Louis. Lumambot ang kanilang mga mata, humupa ang kanilang tindig. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ricardo na hindi siya nakaharap sa mga dingding na bato, kundi sa mga tunay na tao. Isang tap sa kanyang daliri, pinaandar ni Ricardo ang napakalaking digital na screen sa likod niya. Ang pinakabagong healthcare software ng kanyang kumpanya, produkto ng maraming taon ng pananaliksik at walang tulog na gabi, ay nabuhay sa malinaw na mga chart, mga animated na larawan at mga tunay na kaso sa medisina. Mga Ginoo, sabi niya, hayaan ninyo akong ipakita kung bakit ang aming AI system ay may potensyal na baguhin ang pangangalagang pangkalusugan sa buong kontinente ng Europa at iligtas ang napakaraming buhay sa proseso. Ang sumunod na 60 minuto ay hindi lang basta presentasyon ng negosyo. Ito ay isang ganap na bago, isang mahiwaga. Hindi lang basta nagtagalog si Teresa, pinalipas niya ang lahat. Ginawa niyang malinaw ang mga mahihirap na konsepto. Ipinaliwanag niya ang mga teknikal na jargon tungkol sa machine learning at medical imaging sa eleganteng, tumpak na Pranses. Nang ipaliwanag ni Ricardo kung paano matutukoy ng software ang mga abnormalidad sa scan ng pasyente sa loob ng ilang segundo, nahanap ni Teresa ang perpektong mga salita para gawing simple at maganda ang paglalarawan. Nang nagsimulang magtanong si Jacques ng mahirap at detalyadong mga tanong tungkol sa GDPR at mga protokol sa proteksyon ng datos, tinanggap ni Teresa ang bawat termino at regulasyon na parang lumaki siya sa loob ng mga libro ng batas sa Europa. Perpekto ang timing niya, hindi siya napuwing sa pagsasalita, at sa paraang mahiwaga, ginawang mas mainit at mas makatao ang isang mataas na presyur at nakakakaba na pitch. Ngumiti siya nang ilarawan ni Ricardo kung paano matutulungan ng mga doktor na mahuli ang mga nakamamatay na sakit bago pa lumitaw ang mga sintomas. Nagningning ang kanyang mukha sa bawat paliwanag tungkol sa kapangyarihan ng AI na pagbutihin ang diagnosis sa mga ospital at klinika. Nakakahawa ang kanyang kasiglahan. At iyon ang nagbago sa lahat. Unti-unting napuno ang malamig at profesional na silid ng isang mas malambot na bagay, pag-asa. Ang uri ng damdaming hindi mo mailalagay sa isang business plan o investment spreadsheet. Itinuro ni Ricardo ang isang graph na nagpapakita ng performance ng AI. Ang algorithm na ito, sabi niya, na tumataas ang tinig dahil sa damdamin, ay kayang suriin ang diagnostic images ng 40 beses na mas mabilis kaysa sa tradisyonal na mga kagamitan. Ibig sabihin, matutulungan nito ang mga doktor na mahuli ang mga kanser, problema sa puso at sakit sa utak sa unang palatandaan kapag ang mga pasyente ay may pinakamagandang pagkakataon pa para mabuhay. Isinalin ni Teresa pagkatapos ay huminto sandali. Tumingin siya sa mga investors at dagdag pa mahinahon sa perpektong Pranses. Messieurs, ang kamanghamanghang computer ni Ginoong Mendoza ay makakatulong sa mga doktor na makita ang sakit habang ito'y maliit pa at mas madaling gamutin. Kung na-diagnose ng mga doktor ang sakit ng nanay ko ng mas maaga, baka nandito pa siya ngayon. Siguro nagbabasa siya ng kwento
bago matulog at nagtuturo sa akin ng magagandang bagong salita sa Pranses. Napuno ng katahimikan ang silid. Ang tanging tunog ay ang banayad na tik ng antigong orasan sa pader. Nanikip ang lalamunan ni Ricardo sa lahat ng mga numero, projection at teknikal na estadistika na inihanda niya. Walang anuman ang mas makapangyarihan kaysa sa isang pangungusap mula sa isang munting batang nagsabi lang ng katotohanan. Nilinawan ng sikat ng araw sa labas ang silid ng gintong liwanag. Nagiiwan ng mahabang anino sa makintab na kahoy na mesa habang pumapasok ang pulong sa pinakakrusyal na bahagi nito. Ipinakita niya ang bawat piraso ng proyekto, teknolohiya, pananaliksik, implementasyon, benepisyo. Nagsalin ng walang kamali-mali si Teresa, iniangkop at pinatahuman ang mensahe. Ngunit dumating na ang bahagi na palaging kinatatakutan niya. Ang usapan tungkol sa pera. Yumuko si Jacques, ang tinig niya ay naging mas seryoso. Ginoong Mendoza, sinabi niya sa maayos at eleganteng Pranses, ang teknolohiya ninyo ay tunay na kahanga-hanga. At ang presentasyon ninyo ngayon, hindi inaasahan sa pinakamahusay na paraan. Ngunit kailangan nating harapin ang mga katotohanan tungkol sa pondo at istruktura ng investment. Isinalin ni Teresa ang mensahe, ang tono ay tumutugma sa bigat ng sitwasyon. Tumibok ng malakas ang puso ni Ricardo. Dito karaniwan natitinag ang mga deal dahil pinutol ng mga balance sheet, porsyento at mabagsik na pagsusuri ng panganib ang mga pangarap. Hindi mahalaga kung gaano kahanga ang kwento. Ang mga numero ang huling salita. Sumagot si Luis, mabilis sa Pranses, muling isinabit ang maskara ng isang sanay na negosyante. Kadalasan, nag-i-invest kami ng hindi hihigit sa 50 milyong dolyar para sa panimulang pondo sa mga bagong teknolohiyang tulad ng sa inyo. At bilang kapalit, hinihingi namin ang 40% equity stake, pati ang kontrol sa lahat ng operasyon sa Europa. Eksakto ang salin ni Teresa. Naramdaman ni Ricardo na parang nawala ang sahig sa ilalim niya. Hindi sapat ang 50 milyon para sa full-scale launch sa Europa kahit papano. At ang pagbigay ng 40% ng kanyang kumpanya ay kahalintulad ng pagsuko sa kaluluwa ng kanyang itinayo mula sa simula. Nanginig ang mga kamay niya. Bago pa siya makapag-isip ng sagot, marahang iniangat ni Teresa ang kanyang kamay. Magalang, kalmado, kumpiyansa. "Excusez-moi, monsieur," mahinhin niyang sinabi, puno ng respeto, ngunit dala ang lakas ng isang taong alam na napakahalaga ng sandaling iyon. At ganun lang, ang munting batang dumating para tumulong sa pagsasalin ay gagawa ng isang bagay na hindi inaasahan ng kahit sino. "Mga Ginoo," mahinang sabi ni Teresa sa matatas na Pranses, "maaari ba akong magtanong ng personal na tanong sa inyong dalawa?" Napansin na talagang nagulat sina Jacques at Louis. Nagpalitan sila ng mga naguguluhang tingin, ngunit tumango, malinaw na naudyukan ang kanilang kuryosidad sa katapangan ng munting batang tila hawak ang buong silid sa kanyang mga palad. "Nang kayo ay mga bata pa," patuloy niya, kalmado ang tinig, ngunit may karunungang lampas sa kanyang edad. "Naranasan niyo bang mangarap ng napakalaki, napaka-powerful, na talagang kinatatakutan niyo? Ngunit kahit natatakot kayo, sa kailaliman ng puso niyo, alam niyo na makakatulong ito sa mga tao, sa mga nagdurusa, sa mga nangangailangan ng pag-asa." Natahimik ang buong silid. Walang inaasahan ng ganong taos-pusong tanong sa gitna ng isang negosasyong multimilyong dolyar. Tumingin si Jacques sa kanyang mga kamay. Ang tindi sa kanyang ekspresyon ay humupa. Pagkatapos ng mahabang sandali, nagsalita siya. Ang tinig ay may halong alaala. "Opo, nangarap ako noon, nang ako ay bata pa, nangarap akong magtayo ng mga paaralan sa mahirap na baryo kung saan ako ipinanganak. Sinabihan ako ng lahat na ito ay kahangalan.
Sabi nila, ako ay masyadong maliit, masyadong mahirap, at ang mga pangarap na tulad ko ay para lamang sa mayayaman o makapangyarihan. Lumapit si Teresa ng may tunay na interes. At naitayo mo ba ang mga paaralang iyon? Dahan-dahan siyang tumango. Sa huli, oo, ngunit inabot ito ng maraming taon ng pakikibaka at ilang mga bihirang taong naniwala sa aking pangarap, kahit noong hindi ako naniniwala sa sarili ko. Tumingin siya kay Luis na may init at bukas na ekspresyon. Ikaw naman, Monsieur Laurent, naranasan mo bang mangarap ng ganon? Natunaw ang matigas at nakakatakot na anyo ni Luis. Humupa ang kanyang mukha tulad ng niyebe sa umaga sa ilalim ng araw. Opo, sagot niya ng may nakakagulat na lambing. Nangarap akong magtayo ng ospital sa aking bayan. Wala silang tamang kagamitan. May mga taong nawala na sana namin na iligtas. Nagningning ang mga mata ni Teresa. At naitayo mo ba iyon? Opo, sagot ni Luis tumango. Ito ay tumatakbo na ng 15 taon. Libu-libong tao ang natulungan. Maraming buhay ang nailigtas. Huminga ng malalim si Teresa at tumingin kay Ricardo. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag ng paghanga at paniniwala. Tumuloy siya sa mga lalaki. Ang pangarap ni Ginoong Mendoza ay tulad ninyo. Nais niyang tulungan ang mga doktor na iligtas ang mga tao tulad ng nanay ko. Ngunit ang mga pangarap na tulad niya ay hindi lang nangangailangan ng mga kasosyo sa negosyo. Nangangailangan sila ng tunay na mga kaibigan na mas iniintindi ang buhay kaysa kita. Lumapit siya ng bahagya, puno ng tahimik na kapangyarihan ng tinig. Palaging sinasabi ni Mama na kapag nakatagpo ka ng isang tao na may mabuting puso at pangarap na maaaring pagandahin ang mundo, hindi mo lang sila binibigyan ng kaunting tulong. Binibigyan mo sila ng lahat ng kailangan nila para matupad iyon dahil ang mga pangarap na iyon ay sobrang halaga para hayaang mamatay. Naging halos sagrado ang katahimikan sa silid, walang gumalaw. Walang nagsalita. Ang tanging naririnig ay ang malumanay na pagtiktik ng orasan sa kanto at ang malayong ugong ng trapiko mula sa 42 palapag sa ibaba. Tinitigan ni na Jacques at Louis si Teresa. Ang kanilang mga mukha ay nagbago mula sa malamig na paglayo tungo sa tila paggalang. Sa wakas, nilinaw ni Jacques ang kanyang lalamunan at nang magsalita siya, dala nito ang malalim na damdamin. Binibini Teresa, mabagal niyang sinabi, sa mahigit 30 taon ng mataas na antas na internasyonal na negosyo, wala pang sinuman, hindi isang CEO, hindi isang negosyador, ang nagpaalala sa amin ng ganoon kalinaw kung bakit kami nagsimulang gawin ang trabahong ito noong una. Nagsimula kaming mamuhunan dahil naniwala kami sa mga pangarap ng mga tao. Sa kalagitnaan ng daan, nawala iyon. Tumango si Luis sa tabi niya, ang tinig ay matulis. Hindi namin nilakaran ang mundong ito para lang habulin ang mga numero at kita. Nais naming tulungan ang mga tagapagpanaginip na bumuo ng mga bagay na mahalaga. Tahimik na isinalin ni Teresa ang kanilang mga salita kahit halatang hindi niya lubos na naunawaan ang laki ng kanyang nabuksan. Tumayo si Jacques, formal at magalang ang tindig. Ginoong Mendoza, sinabi niya sa Pranses matapos ang maingat na pagninilay at dahil sa pambihirang pananaw ng batang ito, nagpasya kami. Natungguan si Ricardo. Mamumuhunan kami ng $200 milyong sa inyong kumpanya. Halos bumagsak si Ricardo, 200 milyon, 4 na beses ng kanyang inaasahan. Ngunit hindi pa tapos si Jacques. Bilang kapalit, hihilingin lamang namin ng 20% pag-aari. Hindi 40. Lumaki ang mga mata ni Teresa sa hindi makapaniwalang balita habang isinalin ito. Ginoong Mendoza, bibigyan kayo nila ng $200 milyong. Sapat yun para tulungan ng mga doktor kahit saan. Halos hindi makahinga si Ricardo, ngunit muli namang itinaas ni Jacques ang kamay.
May isang kondisyon, seryoso niyang sinabi. Hindi ito na pag-uusapan pa. Lumubog ang loob ni Ricardo. Siyempre, palaging may kapalit. Nais naming si Binibini Teresa ang maging opisyal naming kabataang embahador para sa proyektong ito, dagdag ni Jack. Kapag inilunsad namin ito sa buong Europa, siya ang magsasalita. Kasi kailangang ipaalala sa mundo na sa likod ng bawat medikal na pag-unlad, sa likod ng bawat algorithm, ay mga tunay na tao, mga tunay na pamilya, mga tunay na pagkawala, at tunay na pag-ibig. Namangha si Teresa, Ginong Mendoza, gusto nila akong maging embahador? Parang napaka-importante niyan. Lumuha si Ricardo at lumuhod sa tabi ng upuan niya. Ang tinig ay puno ng pasasalamat. Teresa, alam mo ba ang nangyari? Ibibigay sa atin ng mga lalaking ito ang lahat ng kailangan natin para baguhin ang mundo. At dahil iyon sa iyo, ang iyong mabuting puso, tapang at magandang kaluluwa ang nagawa ito. Nagliwanag ang mukha ni Teresa, ngunit iniling niya ang ulo, naisip. Ano nga ba ang ginagawa ng isang embahador? Ngumiti si Ricardo. Ang embahador ay isang taong naglalakbay at nagsasabi ng katotohanan. Ikaw ang magsasabi sa mga tao kung paano makakatulong ang teknolohiyang ito sa mga bata para walang iba pang mawalan ng mahal sa buhay tulad ng pagkawala mo sa mama mo. Puno ng luha sa mata si Teresa, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa layunin. Gusto ko yan, bumulong siya. Siguro proud si mama. Ang ibig mong sabihin, talaga bang makakatulong ako para siguraduhin na hindi na kailangang magpaalam ng iba pang maliliit na batang babae sa kanilang mga ina? Tanong ni Teresa, nanginginig ang tinig dahil sa pag-asa. Opo, aking mahal, sabi ni Ricardo, kumikislap pa rin ang mga mata. Iyan mismo ang ibig sabihin noon. Lumiko si Luis ng bahagya, ang dati niyang matalim na mukha ay ngayon ay napalambot na ng damdamin. Maingat niyang kinausap si Teresa sa Pranses. Ngunit may isa pang bagay, munting prinsesa, ngumingiti siya ng mainit. Bilang bahagi ng aming puhunan, gagawa kami ng buong pondo para sa iyong edukasyon. Sasaklaw nito ang lahat ng yugto ng iyong pag-aaral. Mula elementarya hanggang universidad, kung gusto mong mag-aral sa France, gagawin namin yon. Habang inuulit ni Teresa ang kanyang mga salita sa Ingles, nanginginig ang maliit niyang boses sa hindi makapaniwala. Ginoong Mendoza, bumulong siya, pabilog ang mga mata. Gusto nilang bayaran lahat ng pag-aaral ko? Lahat? Pati kolehiyo? Halos hindi makapagsalita si Ricardo. Malayang bumagsak ang mga luha niya. Tumango siya nang hihina ang boses. Opo, Teresa, gusto ng mga mabubuting lalaking ito na baguhin ang buong buhay mo. Magkakaroon ka ng pagkakataong makapasok sa mga pinakamahusay na paaralan sa mundo kahit sa Paris kung iyon ang pangarap mo. Biglang tumunog ng malumanay ang elevator. Lumabas si Carlos Rodriguez, may hawak na toolbox, maruming uniforme dahil sa alikabok mula sa basement ng gusali. Tahimik at masipag na lalaki sa kanyang huling 30, may mga kamay na mahinang palatandaan ng taong hindi kailanman nagdali sa buhay. Ang kanyang mga mata ay may dangal, kababaang loob, at malalim na pag-aalala. Teresa, tawag niya, tinatanaw ang pasilyo, nasaan ka, Media? Papa, sumagot ng masaya. Ilang saglit lang sumulpot si Teresa sa pintuan ng boardroom. Ang kanyang mga sapatos ay mabilis na tumapat sa marmol na sahig habang tumakbo siya ng buong bilis sa mga bisig ng kanyang ama. Halos mabangga ito dahil sa lakas ng yakap. Papa, hindi ka makapaniwala, sigaw niya. Tinulungan ko si Ginoong Mendoza na iligtas ang kanyang kumpanya at magiging embahador ako at babayaran nila ang pag-aaral ko, baka sa France pa, tulad ng gusto ni Mama. Napatingin si Carlos, gulat, mahigpit pa rin niyang hinahawakan ang anak. Naguguluhan ang isip niya sa mga masiglang salita nito. Dahan-dahan lang, mi amor, sabi niya bahagyang humila. Anong sinasabi mo?
Lumapit si Ricardo ng maingat. Alam niyang mababago nito ang buong mundo ng lalaki. Ginoong Rodriguez, sabi niya, iniabot ang kamay. Ako si Ricardo Mendoza, CEO ng kumpanyang ito. Ang anak ninyo ay gumawa ng isang bagay, pambihira. Tumingin si Carlos ng maingat, lumalakas ang kanyang instinct na protektahan. Nalaman niya sa mahirap na karanasan na kapag ang mayayamang lalaki ay nagpapakita ng interes sa mahihirap, hindi laging maganda ang kinalabasan. Anong pambihira, sir? Pumutol si Teresa ng mahinahon, lumipat sa Espanyol. Dumating ang mga lalaking Pranses para sa isang mahalagang pagpupulong, pero nagkasakit ang tagasalin. Kaya ako ang tumulong, nagsalita ako ng Pranses para kay Ginoong Mendoza. At ngayon gusto nilang bigyan siya ng pera para tulungan ng mga doktor na magligtas ng buhay, tulad ng ginawa ni Mama. Natungga si Carlos. Alam niyang gifted ang anak. Pinilit ni Maria na turuan siya ng Pranses mula pa nung siya ay bata, kumbinsido na espesyal ang tenga ng bata para sa mga wika. Pero ito, hindi niya inasahan. Lumabas sina Jacques at Louis mula sa boardroom at narinig ang usapan. Lumapit si Louis ng may taos-pusong tinig at magalang na tindig. Ginoong Rodriguez, maingat niyang sinabi sa Ingles, kahanga-hanga ang anak ninyo. Ngayon, tinulungan niya kaming tapusin ang isa sa pinakamahalagang deal sa aming karera. Ilang iyong kumpanya ang iniligtas niya, dagdag ni Ricardo, puno ng damdamin ng boses. Kung wala si Teresa, lahat ay mawawala. Tumingin si Carlos sa mga makapangyarihang lalaki at sa kanyang munting anak na puno ng damdamin. Hindi ko maintindihan, mahina niyang sabi, bata lang si Teresa. Hinawakan ni Teresa ang kanyang kamay, mainit at nakakapagpakalma. Papa, mahinang sabi niya, tandaan mo ang lagi sinasabi ni Mama na minsan ginagamit ng Diyos ang pinakamaliit na tao para gawin ang pinakamalalaking bagay? Sa tingin ko, isa yun ngayong araw. Dahan-dahan lumuhod si Carlos sa antas niya, ang mga matay hinanap ang mukha ni Teresa. Mija, ano ba talaga ang ginawa mo? Isinalin ko, sagot niya ng buong pagmamalaki. Gusto ng mga lalaking Pranses na tulungan si Ginoong Mendoza, pero hindi sila makausap, kaya tinulungan ko silang magkaintindihan at gusto nila akong magsalita sa mga tao kung paano makakatulong ang teknolohiyang ito sa mga may sakit. At babayaran nila ang pag-aaral ko. Lahat ng iyon, naramdaman ni Carlos na parang gumalaw ang lupa sa ilalim niya. Sa maraming taon, nagtrabaho siya ng maraming trabaho, nilaktawan ng pagkain at nakatulog ng pagod habang iniisip kung paano niya maibibigay ang edukasyong nararapat sa anak. Lumapit si Jack ng maingat. Ginoong Rodriguez, nais naming bigyan si Teresa ng mga oportunidad na maaaring magbago ng kanyang buhay. Pero kailangan ang iyong pahintulot. Tumingin si Carlos kay Teresa muli. Siya ang pamana ni Maria, ang talino, apoy at pag-asa. Nakita niya ang ningning ng kanyang ina sa mga mata ni Teresa ngayon, mas malinaw kaysa dati. Palaging sinasabi ni Maria na nakalaan ang kanilang anak sa isang mas dakilang kapalaran kaysa sa abot ng kanilang simpleng buhay. Anong klaseng oportunidad? Mahina niyang tanong. Pumasok si Ricardo. Nais naming bigyan si Teresa ng buong scholarship mula ngayon hanggang kolehiyo sa pinakamagagandang paaralan saan man niya gustong pumunta. At kung pipiliin niya, isang papel bilang kinatawan ng aming teknolohiya habang kumakalat ito sa buong mundo. Naluha si Carlos. Iyon ang lahat ng pinangarap ni Maria at lahat ng ipinagdasal nila sa mga gabing walang katapusang pag-aalala sa ospital. Papa, bumulong si Teresa, ganito ako makakatulong para hindi na mawalan ng mama ang ibang maliliit na bata tulad ko. Yinakap siya ng mahigpit ni Carlos. Mahinahon ang kanyang tinig, ngunit puno ng pagmamalaki. Kung ganon, Mija, tara baguhin natin ang mundo.
Ganito ko mapapaproud si Mama, bumulong si Teresa. Mahigpit siyang niyakap ni Carlos, nanginginig ang boses dahil sa emosyon. Misha, proud na ang mama mo. Proud siya sa iyo araw-araw mula nang pumunta siya sa langit. 3 oras ang lumipas at ang makinis na corporate boardroom ay hindi na mukhang isang lugar ng negosyo. Nagbago na ang atmosfera. Ang hapag ay puno ng takeout mula sa isa sa mga pinakamasasarap na restaurant sa New York. Salamat sa mabilis na pag-iisip ni Mia. Ang silid ay puno ng tahimik na selebrasyon. Sa ulo ng mesa ay nakaupo si Teresa, ang mga paay nakasabit sa upuan, tila isang maliit na reyna na napapaligiran ng kanyang mga tapat na nasasakupan. Si Carlos ay tila nalulunod pa rin sa damdamin. Yumuko siya sa upuan, dahan-dahang iniling ang ulo habang sinusubukan tanggapin ang lahat. Linawin ko lang, sabi niya, ang mga matay nagliliparan sa pagitan ni na Ricardo at ng mga lalaking Francis. Gusto ninyong pumunta si Teresa sa Europa para makipag-usap sa mga doktor at mga investors tungkol sa bagong teknolohiyang medikal na ito? Ngumiti ng mainit si Jacques at tumango. Hindi agad-agad paglilinaw niya. Bata pa si Teresa. Iniisip namin na unti-unti niyang lalaki ang papel. Siguro magsisimula sa maliliit na lokal na event. Marahil ilang pagbisita sa mga paaralan o ospital. Sa paglipas ng panahon, habang siya'y tumatanda at handa na, palalawakin namin ang kanyang abot sa buong Europa. Hindi nagpakita ng takot si Teresa sa napakalaking mga plano na ginagawa sa paligid niya. Ngumunguya siya ng isang malaking kagat ng kanyang gourmet na chicken sandwich. Papa, palaging sinasabi ni Mrs. Sanchez na mahusay akong magpaliwanag. Masigla niyang sabi. Siguro matutulungan kong maintindihan ng mga tao ang computer program ni Mr. Mendoza. Pinanood siya ni Ricardo nang may pusong puno. Ang batang ito, ang pambihirang batang ito, ang nagligtas sa kanyang kumpanya mula sa bingit ng pagbagsak. At narito siya, nakikipagkwentuhan habang kumakain, na para bang isang karaniwang Martes lang. Teresa, mahinahong sabi niya, naiintindihan mo ba na bilang embahador, maaring kailangan mong magsalita sa harap ng maraming tao? Maraming nanonood. Tumango siya ng may kumpiyansa, tulad nung kinailangan kong magbasa ng tula sa Pranses sa paaralan noong International Day. Kinabahan ako, pero naalala ko si Mama na nanonood mula sa langit. Nakapagbigay iyon sa akin ng tapang. Ngumiti si Luis, ang mga matay pumipi habang siya'y nakangiti. Sisiguraduhin naming mabibigyan siya ng pinakamahuhusay na pagsasanay sa public speaking. Hindi niya pagdadaanan mag-isa ang paglalakbay na ito. Ngunit si Carlos ay tila may pag-aalinlangan. Nagpapasalamat siya pero maingat. Senyor Mendoza, isa lang akong maintenance man. Wala akong alam tungkol sa public speaking, mga business trip, o sa mundong ito na inyong ginagalawan. Paano ko tutulungan na gabayan ang aking anak sa lahat ng ito? Lumapit si Ricardo, mahinahon at taos-puso ang tono. Carlos, hindi mo gagawin ito ng mag-isa. Magbibigay kami ng suporta, mga mentor, mga resources, anumang kailangan niya. Pero higit sa lahat, huwag mong maliitin ang sarili mo. Ikaw at si Maria ang nagbigay kay Teresa ng lahat ng mahalaga. Ang kanyang malasakit, ang kanyang kababaang loob, ang kanyang tapang, wala ni isa rito ang nagmula sa silid-aralan. Ito ay nagmula sa pag-ibig. Inabot ni Teresa ang kanyang kamay sa kabila ng mesa at inilagay ito sa kamay ng ama. Papatandaan mo nung nagbabasa si Mama ng Biblia at sinasabi na ginagamit ng Diyos ang mga ordinaryong tao para gumawa ng kamanghamanghang mga bagay. Siguro ito ang aming kamanghamanghang bagay. Naramdaman ni Carlos na may gumalaw sa loob ng kanyang dibdib. Pagmamalaki, takot, pag-asa. Hindi lang basta pumapasok ang kanyang anak sa isang bagong mundo. Hinihimok niya ito. May isa pang bagay, maingat na dagdag ni Jacques.
Ang kwentong ito, makakakuha ito ng malaking atensyon. Gusto ng mga press na malaman pa ang higit pa. Isang 7 taong gulang na nagligtas ng multi-million-dollar deal. Tiyak na sila ay mahuhumaling. Naging seryoso ang ekspresyon ni Ricardo, kaya kailangan naming protektahan siya. Mag-iingat kami sa media, ang kanyang kaligtasan at privacy ang pinakauna. Kaya ko yang harapin ng mga reporter, buong kumpiyansang sabi ni Teresa. Ikwento ko lang ang totoo na ang pagtulong sa mga tao ang pinakamahalaga at minsan ang pinakamalalaking himala ay nagmumula sa pinakamaliit na mga pakete. Tahimik na natawa ang mga nakatatanda sa kanyang karunungan. Simple lang, ngunit napakalalim. Lumapit si Luis ng maingat. Teresa, ano ang sasabihin mo sa mga doktor sa Europa? Ano ang gusto mong iparating tungkol sa kahalagahan ng programang ito? Naging seryoso ang mukha ni Teresa, bahagyang tumindig siya. Sasabihin ko sa kanila na bawat numero sa kanilang computer screen ay isang tunay na tao, ina ng isang tao, ama ng isang tao, anak ng isang tao. Sasabihin ko sa kanila na ang paggamit ng software ni Mr. Mendoza ay hindi lang nagliligtas ng buhay, nililigtas nito ang buong pamilya mula sa pagkabasag ng puso tulad ng sa akin. Napuno ng katahimikan ang silid. Kahit ang mga makapangyarihang lalaking sanay sa multi-billion-dollar na desisyon at malamig na analytics ay halatang naantig sa tapat na katotohanan ng kanyang mga salita. Humina ang tinig ni Teresa. Sasabihin ko rin na nanonood si Mama mula sa langit at sana'y proud siya na tinutulungan ko ang ibang pamilya na manatiling buo. Pinunasan ni Carlos ang kanyang mga pisngi, lubos nang nakakaintindi. Hindi ito tungkol sa kasikatan o kayamanan. Ito ay tungkol sa layunin, tungkol sa espiritu ni Maria na nabubuhay sa tapang ng kanilang anak. Sige, Emilia, bumulong siya gamit ang pangalan ng yumaong asawa. Baguhin natin ang mundo. Humupa ang matinding ekspresyon ni Camille nang tumingin siya sa batang nag-iensayo ng mga linya sa kabilang bahagi ng silid. Dahil sa kanya ako dumating dito, malalim ang tinig niya, puno ng emosyon. Dahil sa sinabi ng asawa ko tungkol sa pambihirang munting batang ito. Napikit ng bahagya si Ricardo. May problema ba sa investment? Tanong niya, may bahid ng pag-aalala. Hindi, mabilis na sagot ni Camille habang maayos siyang naupo sa isang upuan. Kabaligtaran pa nga, pero may isang bagay akong kailangang sabihin sa inyo. Isang bagay na babaguhin ang lahat ng inisip nating alam natin tungkol kay Teresa Rodriguez. Napatingin si Teresa mula sa kanyang mga tala na amoy ang pagbabago ng damdamin sa silid. Ang malambing niyang tinig ay bumaling sa kanilang lahat na tila sinira ang tensyon tulad ng sinag ng araw. Kumusta po, Mrs. Mercier? Nandito po ba kayo para tulungan akong mag-practice ng aking Pranses? Napaluhod si Camille nang marinig ang perpektong accent ni Teresa. Halos hindi siya makapagsalita ng sandali. Teresa, mahal ko, maingat niyang tanong. Gaano mo ba kabatid ang tungkol sa pamilya ng iyong ina sa Quebec? Ikiniling ni Teresa ang ulo. Hindi masyado, inamin niya. Ang sabi ni Mama na ang pamilya niya ay taga Montreal, pero hindi niya masyadong pinag-usapan sila. Sabi niya, hindi sila malapit. Kumuha si Camille ng isang lumang litrato mula sa kanyang eleganting bag. Maingat itong inilabas. Gusto kong tingnan mo ito, Teresa. Mabuti kang tumingin. Bahagyang napudpod ang larawan pero malinaw pa rin. Ipinapakita nito ang isang batang babae na nakatayo ng buong pride sa tabi ng isang matandang lalaki sa harap ng isang marangyang French estate. Ang babae ay kahawig ng ina ni Teresa. Ito ang aking kapatid na babae, mahinang sabi ni Camille, si Marie Mercier. Nawawala siya sa aming pamilya, 2 dekada na ang nakalipas matapos ang isang masakit na pagtatalo sa aming ama.
Hindi niya tinanggap ang lalaking minahal niya. Lumaki ang mga mata ni Teresa habang pinag-aaralan ang larawan, bahagyang nanginginig ang kanyang maliliit na kamay. Yan ay parang si Mama, pero si Maria Rodriguez ang pangalan niya, hindi si Marie Mercier. Napangiti si Camille nang may kalungkutan. Minsan kapag gusto ng tao na magsimulang muli, pinalitan nila ang kanilang pangalan. Teresa, naniniwala ako na ang iyong ina ay aking pamangkin. Ibig sabihin, apo rin kita. Naging tahimik ang silid, tanging ang pagtiktik ng orasan sa opisina ang bumasag sa katahimikan habang pinroseso ng lahat ang revelasyon. Dahan-dahang yumuko si Ricardo, halatang nagulat. So ang sinasabi mo, si Teresa ay isang Mercier, tinapos ni Camille, bahagi ng isa sa mga pinakaprominenteng pamilya sa France. Hinayaan niyang lumangoy ang mga salita bago magpatuloy. Ang aking ama, ang lolo ni Teresa, ay pumanaw noong nakaraang taon. Iniwan niya ang isang malaking mana. Ngunit hindi namin natapos ang usapin ng mana dahil hindi namin mahanap si Marie o ang kanyang anak. Tumingin si Teresa sa mga nakatatanda, sinusubukang maunawaan ang lawak ng sinasabi. Sandali lang, ibig bang sabihin nito ay mayaman na ako? Nagningning ang mga mata ni Camille. Teresa, mahal, ibig sabihin ay nagmana ka ng 50 milyong dolyar sa France. Pero higit pa roon, may pamilya kang matagal nang naghahanap sa'yo. Sa sandaling iyon, pumasok si Carlos sa silid matapos tawagin ng madalian. Huminto siya sa pintuan, narinig ang huling bahagi ng pag-uusap. Senyora, mahinang sabi niya, pinikit ang mga mata. Ang sinasabi ninyo ba ay si Maria, nagmula sa isang mayamang pamilya? Tumango si Camille ng seryoso. Isa sa pinakamayayaman, ngunit pinili niya ang pag-ibig. Iniwan niya ang lahat para bumuo ng bagong buhay, kasama ka. Para bang nawala ng hininga si Carlos, umupo siya sa isang upuan malapit. Tumayo si Teresa, puno ng tanong ang mga mata. Ginoong Mendoza, ibig bang sabihin nito ay hindi na ako maaaring maging embahador? Lumuhod si Ricardo, hinawakan ang kamay niya, matatag at mabait ang boses. Teresa, walang nagbago, hindi sa mga bagay na mahalaga. Ikaw pa rin ang parehong matalino at matapang na batang babae na nagligtas sa aking kumpanya. Hindi yaman ang sumusukat sa iyo, ang puso mo ang mahalaga. Ngunit hindi pa tapos si Camille. Mayroon pang iba, sabi niya, tumataas ang pag-asa sa tinig. Teresa, kasama sa iyong mana ang isang ospital para sa mga bata sa Leon. Matanda na ito at nangangailangan ng tulong. Tulad ng tulong na maibibigay ng teknolohiya ni Mr. Mendoza. Nagningning ang mga mata ni Teresa nang may pag-unawa. Ibig mong sabihin, maaari naming ilagay ang computer ni Mr. Mendoza sa ospital na yon? Matutulungan namin ang mga doktor doon? Opo, ngumiti si Camille. Matutulungan mong iligtas ang mga buhay tulad ng pangarap ni Mama. Maaari kang maging tulay sa pagitan ng makabagong teknolohiya at ng mga batang pinakakailangan ito. Nagdulot ito ng pagkamangha sa buong silid. Hindi na lamang ang batang nagligtas ng deal si Teresa. Siya na ngayon ay tagapagmana ng isang legacy ng paggaling at pag-asa. Sa tabi ng kanyang asawa, muntik nang mabasag ni Luis ang katahimikan sa isang malumanay na paghanga. Halos sobra na ang irony nito. Ginawa namin ang pinakamalaking investment sa aming mga karera dahil sa isang munting batang babae na nagpaalala sa amin na maniwala muli sa mga pangarap. At ngayon nalaman namin bahagi siya ng aming pamilya. Tahimik na naupo si Teresa, ang mga binti nakasabit sa upuang masyadong malaki sa kanya, nilulunok ang katotohanan. Papa, sinabi niya makalipas ang ilang sandali, kailangan ba tayong lumipat na sa France ngayon? Pinisil ni Carlos ang kanyang mukha na puno ng damdamin. Miha, hindi ko alam, sobrang laki ng lahat ng ito, higit pa sa atin. Hindi mo kailangang lumipat, mahinahong sinabi ni Camille. May mga pagpipilian ka na ngayon, higit pa sa karamihan ng mga bata.
Maaari kang mag-aral sa France o manatili sa New York o gawin pareho, anumang landas ang piliin mo, hindi ka nag-iisa. Tahimik na tumingin si Ricardo sa lahat sa silid, pagkatapos ay nagsalita. May isa pang bagay na kailangan nating pag-isipan. Kasama sa mana ni Teresa ang ospital para sa mga bata sa Leon. Sabi ni Ricardo habang nag-iisip ng malakas. Maaari tayong gumawa ng isang bagay na hindi pa nakita ng mundo. Isang AI-powered na pediatric medical center na ganap na integrated, magiging modelo ito sa buong mundo. Nagningning ang mga mata ni Teresa nang may pagkawili na parang bata. Ibig mong sabihin, makakatulong ako na magtayo ng ospital? Totoo? Para lang sa mga bata? Kung saan ginagamit ang matalinong computer ninyo para matulungan silang gumaling? Tama, tumango si Ricardo. Hindi ka na lang magiging embahador, maging partner ka namin. Bago pa sila makapagpanaginip ng higit pa, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Mia nang walang hininga, maputla ang mukha. Ginoong Mendoza, may problema tayo. Lahat ay lumingon. Nalaman na ng media ang koneksyon ni Teresa sa pamilya Mercier. Ang kanyang mana, ang ospital, lahat may nag-leak. Nagmadali silang tumungo sa bintana. Sa labas, pumaparada na ang mga news vans sa kalsada. Mga reporter na may mga kamera ay nagtipon sa pasukan. Ang kwentong nagsimula bilang isang nakakatuwang istorya ng isang batang babae na nagligtas ng business deal ay naging pandaigdigang headline tungkol sa mga lihim na tagapagmana, internasyonal na kayamanan at legacy ng pamilya. Nakadikit sa salamin si Teresa. Papa, bakit gusto ng mga taong iyon na kausapin ako? Dahan-dahang hinila siya ni Carlos palayo. Dahil, Miha, kamangha-mangha ang kwento mo, pero minsan ang mga kamangha-manghang kwento ay nakakaakit ng mga taong hindi maganda ang intensyon. Matatag at seryoso ang tinig ni Camille. Ibabago nito ang lahat. Mula ngayon, ang kaligtasan ni Teresa ang dapat unahin natin. May mga taong titingin sa kanya bilang premyo, hindi bilang bata. Hinaplos ni Ricardo ang kanyang buhok. Lumalaki ang tensyon sa dibdib. Anong gagawin natin? Poprotektahan natin siya, matatag na sabi ni Jacques, at anumang desisyon mula ngayon ay para sa kanya, hindi para sa atin. Samantala si Teresa ay nanatiling nasa liwanag ng pangarap. Ginoong Mendoza, kapag nagtayo tayo ng ospital, pwede ba nating siguraduhin na ang mga batang tulad ko na wala ng mga mama makakatanggap ng dagdag na yakap mula sa mga nurse? Ang inosenteng tinig niya ay winasak ang tensyon sa silid tulad ng liwanag na tumatagos sa madilim na ulap. Habang natatakot ang mga matatanda sa kaguluhan sa labas, si Teresa ay nakatuon sa kaginhawaan at pagmamahal. Teresa, bumulong si Camille na nanlalabo ang mga mata. Ikaw ang eksaktong kailangan ng pamilyang ito. Maaaring iniwan ng iyong ina ang kayamanan, pero binigyan ka niya ng isang bagay na mas mahalaga, isang pusong puno ng pagmamahal. Ngumiti si Teresa na palaging sinasabi ni Mama na ang pera ay isang kasangkapan lang, tulad ng mga wrench ni Papa. Magagamit lang ito kung gagamitin mo para ayusin ang mga sirang bagay. Pinunasan ni Carlos ang kanyang mga pisngi, naririnig niya ang mga salita ni Maria na bumabalik sa kanyang isipan. Ano ang gusto mong ayusin, Mija? Tumingin si Teresa sa paligid ng silid, tapos bumalik sa kalsada kung saan naglalaro ang mga nagbabagang ilaw sa salamin. Gusto kong ayusin ang kalungkutan na nararamdaman ng mga bata kapag sila'y may sakit at natatakot. Gusto kong ayusin ang pag-aalala ng mga mama at papa kapag hindi nila alam kung gagaling ba ang kanilang mga anak. At gusto kong siguraduhin na ang mga doktor ay may pinakamahusay na kagamitan para matulungan ang lahat. Napalaki ni Ricardo ang dibdib dahil sa damdamin. Hindi lang basta niligtas ng batang ito ang kanyang kumpanya, binigyan niya ito ng misyon.
Kung ganoon, iyan ang gagawin natin, sabi niya ng may panibagong determinasyon. Sama-sama, ngunit sa labas, lumalago ang kwento ng mas mabilis kaysa makontrol nila. Maliwanag ang ilaw ng spotlight at kasama nito ang presyon, panganib at pagsubok kung ang isang batang may dalisay na puso ay mananatiling totoo sa mundong kung saan ang pera ay madalas na mas malakas kaysa sa kahulugan. Ang makasaysayang auditorium ng bagong gawang Mercier Children's Hospital sa Lyon, France ay puno ng tao, mga doktor, mananaliksik, dignitaryo at media mula sa buong mundo ay pumuno sa bawat upuan. Ang sikat ng araw sa umaga ay dumadaloy sa mataas na stained glass windows, naglalagay ng malalambot na bahaghari sa mga manonood. Sa podium ay nakatayo ang isang 8 taong gulang na batang babae na may presensyang lampas sa kanyang edad. Si Teresa Rodriguez Mercier, nakasimple sky blue na damit na plansado ng kanyang ama kaninang umaga. Maayos ang kanyang tinirintas na buhok na may dilaw na laso na nakatali sa dulo, ang pamilyar na laso na suot niya noong araw ng pagbabago. Nakasabit sa kanyang leeg ang isang maselang gintong locket na may litrato ng kanyang ina. Lumapit siya, kalmado ang mga mata, matatag ang tinig. Bonjour, mesdames et messieurs, panimula niya sa perpektong Pranses na malinaw na umalingaw-ngaw sa sound system. Ako si Teresa at ngayon gusto kong ikwento sa inyo ang isang kwento tungkol sa mga himala. Sa unahang hanay, umupo si Carlos na may mga luha na malayang dumadaloy, mahigpit ang pagkakapit ng mga kamay, na para bang nananalangin at nanonood ng sabay. Sa tabi niya, si Ricardo ay kinakabahan habang inaayos ang kanyang kurbata, hindi makapaniwala na ang batang nagligtas sa kanyang kumpanya ay ngayon ang kanyang pinakamaasahang katuwang sa pagbago ng kinabukasan ng pediatric medicine. Si Camila Jack ay nakaupo malapit, naglalabas ng pagmamalaki na parang sinag ng araw. Alam nilang ang munting batang ito ay hindi lang nagpagaling ng negosyo, kundi pati na rin ng kanilang sirang pamilya. 6 na buwan na ang nakalipas, patuloy ni Teresa, na smooth na lumilipat sa pagitan ng Pranses at Ingles. Ako'y isang munting batang babae lamang. Ang aking mama ay pumunta na sa langit. Ang aking papa ay masipag na nagtrabaho para alagaan ako. Hindi ko akalaing totoo ang mga himala. Akala ko ito'y mga kwento lamang sa mga fairy tale o Biblia. Huminto siya, pinagmamasdan ang madlagamit ang mga matatalinong kayumangging mata. Mga mata na humipo sa puso ng mga reporter, royalty at mga mananaliksik. Ngunit natutunan ko ang isang bagay, matatag niyang sabi. Ang mga himala ay nangyayari. Nangyayari kapag ang mga tao ay nagdesisyon gamitin ang kanilang mga biyaya, hindi para sa sarili lamang, kundi para tulungan ng iba. Sa likod niya, isang malaking screen ang nagpapakita ng real-time data mula sa AI-assisted diagnostic system na binuo ng koponan ni Ricardo. Mga charts, stats at kulay na visual na kumikilos ng live, ipinapakita kung paano ang maagang pagtuklas at algorithm-guided treatment ay nakaliligtas na ng buhay. Ang programang ito na ginawa ni Mr. Mendoza, hindi lang basta nagbabasa ng data, sabi ni Teresa. Nakikita nito ang mga tao. Nakikita nito ang mga batang may sakit, hindi bilang mga numero, kundi bilang mga anak, kapatid, matalik na kaibigan. Tinutulungan nito ang mga doktor hanapin ang mali bago pa ito maging huli na. Lumapit siya, ang tinig ay bumaba sa mas malambing personal na tono. At gusto kong siguraduhin na ang mga batang tulad ko na nawalan ng mahal sa buhay ay patuloy na makaramdam ng kaligtasan. Patuloy na maramdaman na sila'y inaalagaan. Gusto kong siguraduhin na walang magulang ang kailangang umupo sa tabi ng kama ng ospital nang nagtatanong kung may nakaligtaan ba sila. Gusto kong gawing pag-asa ang mga ospital. Hindi kumilos ang mga tao, kumidlat ang mga kamera, ngunit walang nagsalita.
At palaging sinasabi ni Mama pagtatapos ni Teresa na kung ikaw ay maswerte na nabigyan ng isang malaking bagay tulad ng pera o plataporma o kahit pansin, gagamitin mo iyon para ayusin ang mga sirang bagay. Tumingin siya pababa, sandali, hinawakan ang locket sa kanyang dibdib. Pagkatapos ngumiti, kaya yan ang ginagawa ko. Nagpatuloy ang malakas na palakpakan, umaabot hanggang sa kisame. Tumayo ang mga doktor. Pinunasan ng mga investor ang kanilang mga luha. At sa sandaling iyon, naging totoo ang misyon na pinangarap ni Teresa. Isang munting batang babae ang nagpapaalala sa mundo ng isang bagay na halos nakalimutan. Na ang kinabukasan ay hindi para sa makapangyarihan, kundi para sa mga mabubuti. Ang teknolohiyang ito, malinaw at kalmadong sabi ni Teresa, ay nakikita ang bawat batang pumapasok dito hindi bilang tsart o bilang, kundi bilang minamahal na anak o anak na babae ng isang tao. Huminto siya sandali, hinayaan ang katahimikan na magsalita. Nagtatrabaho ito ng walang tigil upang maagang matuklasan ng mga sakit, upang hindi na kailangang magpaalam ang mga pamilya gaya ng pagpapaalam ko sa mama ko. Ang mga huni at bulong ay umalingaw-ngaw sa auditorium habang ipinapakita sa likod niya ang mga nakakagulat na estadistika. 47% pagtaas sa maagang pagtuklas ng sakit, 33% pagbawas sa oras ng paggamot at pinakamahalaga, dosenang buhay ng mga bata ang nailigtas na. Huminga si Teresa at tumaas ang kanyang boses, mas matatag, puno ng tahimik na lakas. Ngunit ang tunay na himala, sabi niya, ay hindi ang makina. Ang tunay na himala ay nangyayari kapag naaalala ng mga tao na ang pag-ibig ay mas makapangyarihan kaysa pera, na ang kabaitan ay mas mahalaga kaysa kita, at na minsan ang pinakamalalaking pagbabago sa mundo ay nagmumula sa pinakamaliit na mga kamay. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, maliit, bukas, inosente. Ang mga tao ay mahinang tumawa habang may mga luha sa mata. Nang una kong makilala ang mga lalaking Pranses na naging aking Grand Uncle Jacques at Monsieur Laurent, patuloy niya, iniisip nila ito bilang mga negosyante. Pero nang nagsimula silang mag-isip bilang mga taong naalala ang kanilang mga pangarap noong pagkabata, may isang kamanghamanghang nangyari. Hindi lang sila nag-invest sa mga numero, inilaan nila ang kanilang puso. Sa unahang hanay, tahimik na pinunasan ni Jack ang kanyang luha. Naalala kung paano binasag ng batang ito ang dekadang matigas na pag-iisip sa pamamagitan lamang ng katapatan at biyaya. Ang ospital na ito, matatag na sabi ni Teresa, ay higit pa sa isang lugar ng medisina. Isa itong simbolo ng posibleng mangyari kapag huminto tayong magtanong, ano ang makukuha ko, at nagsimulang magtanong, ano ang maibibigay ko. Ngayon, ang silid ay tahimik, lubos na tahimik. Hindi dahil sa pagpigil, kundi dahil sa paghanga. Sabi ni Mama dati na ang langit ay hindi lang lugar na pupuntahan natin kapag namatay tayo. Ito ay ang nililikha natin habang buhay pa tayo kapag minamahal natin ang iba ng higit sa ating sarili. Tumingin si Teresa sa makulay na liwanag na pumapasok sa pamamagitan ng stained glass windows. At sa palagay ko, nakikita ni Mama na nakapagtayo tayo ng isang maliit na bahagi ng langit dito mismo. Itinuro niya ng mahinahon ang isang maliit na grupo ng mga bata na nakaupo sa harapan, mga pasyente ng ospital. Ilan ay nasa wheelchair, iba naman ay may IV, lahat ay masayang nakangiti. Mga batang buhay dahil sa mga bagay na naitayo. Sa mga doktor dito, sabi ni Teresa, tuwing gagamitin ninyo ang teknolohiyang ito para tulungan ang isang bata, hindi lang kayo nagpapagamot ng pasyente. Pinoprotektahan ninyo ang pag-asa ng isang tao, ang dahilan kung bakit siya nagpapatuloy, ang kanyang himala. Nakatingin siya sa kanyang ama, at sa papa ko,
na nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nasa mga bangko o mga deal sa negosyo, kundi sa pagmamahal sa pamilya at pagsusumikap. Gusto kong magpasalamat. Ipinakita mo sa akin na ang pagiging mayaman ay nangangahulugang may sapat kang maibahagi. Hindi na napigilan ni Carlos, tumayo siya, pumalakpak habang may luha sa mata. Ang buong auditorium ay sumabay sa malakas na palakpakan. Itinaas ni Teresa ang boses ng isang huling beses, higit sa ingay ng palakpakan. At sa lahat ng narito ngayon, sabi niya, pakiusap, tandaan, ang mga himala ay hindi bihira. Hindi lang ito mahika. Nangyayari ito tuwing pinipili ng isang tao na maging mabait kaysa matalino, tuwing may nakakakita ng potensyal kaysa problema, tuwing may mas higit na nagmamalasakit sa iba kaysa sa sarili. Lumiko siya na para nang aalis, tapos ngumiti at bumalik sa mikropono. "Oh, at may isa pa," sabi niya ng may pilyong ngiti na nagpapasaya sa entablado. "Kung may magsabi sa iyo na masyado kang maliit para gumawa ng malaking pagbabago, tandaan mo, 7 taong gulang lang ako nang tumulong akong baguhin ang mundo." Ikinunot niya ang balikat, tapos umalis sa entablado. Tumayo ang mga tao, nagpalakpakan ng matagal na 10 minuto, at sa sandaling iyon, hindi nakita ni Ricardo Mendoza ang tagapagligtas ng boardroom o brand ambassador o maging medical visionary. Nakita niya ang isang mas makapangyarihang bagay, isang batang nagpapaalala sa mundo kung ano ang tunay na mahalaga. Hindi makina, hindi pera, kundi ang malasakit. Sa kanilang suite sa hotel na tanaw ang kumikislap na mga ilaw ng leon, yumuko si Teresa sa kandungan ng kanyang ama, hawak ang pamilyar na gintong laket malapit sa dibdib. "Papa," bumulong siya ng antok, "sa palagay mo ba proud si Mama sa ginawa namin?" Hinaplos ni Carlos ang kanyang ulo, punong-puno ng damdamin. "Miha," mahinang sabi niya, "hindi lang siya proud. Nagsasayaw siya ng saya sa langit. Alam niyang ibinahagi ng kanyang munting babae ang pagmamahal na ibinigay niya sa iyo at ibinahagi ito sa buong mundo." Ngumiti ng panaginip si Teresa, patuloy na hawak ang laket. "Bukas," bulong niya, "gusto kong magbasa ng mga kwentong Pranses sa mga bata sa ospital. Palaging sinasabi ni Mama na ang pinakamahusay na gamot ay ang malaman mong may nagmamalasakit." Yinakap siya ni Carlos ng mahigpit. Ang mga luha ay malayang bumagsak, batid ang katotohanan ng buong pananalig. Sa kabila ng mga kamera, mga headline at milyong dolyar, hindi nagbago ang puso ng kanyang anak. At sa mundong madalas na tigas ng pananaw, si Teresa ay nanatili sa pagiging isang manggagamot, isang ilaw. At patunay na ang pagmamahal kapag ibinahagi ay kayang baguhin ang lahat.